Nahum, Kabanata 3. Sa Aba ng mabagsik na bayan, siya'y puspos na lubos na kabulaanan at mga agaw. Ang panghuhuli ay hindi tumitigil, ang higing ng panghagupit at ang hugong ng pihit ng mga gulong at ng mga madambang kabayo at ang lukso ng mga karo, ang sakay ng mga ngabayo, at ang kinang ng tabak, at ang kislap ng sibat, at isang karamihan na patay, ay malaking bunton na mga bangkay, at walang katapusang mga bangkay. Sila'y nangatitisod sa kanilang mga bangkay, dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot, ng panguna ng pangiengkanto, na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot, at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pangiengkanto. Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, at aking ipapakita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan, at aking ihahagi sa iyo ang kasuklam-suklam na karumihan, at gagawin kitang hamak, at ilalagay kitang pinakakutya, at mangyayari na ang lahat na mga kakakita sa iyo ay iilag sa iyo, at mangagsasabi, ang Ninibe ay nahahandusay na sira. Sinong mananaghoy sa kanya? Saan ako hahanap ng mga aliw sa iyo? Ikaw bagay mabuti pa sa Noamon, na natatayo sa gitna ng mga ilog, na may tubig sa palibot niya, na ang katibay ay ang dagat, at ang kanyang kuta ay nasa dagat? Ethiopia at Ehipto ang kanyang mga naging katibayan, at walang hanggan. Put at Lubim ang iyong mga naging katulong. Gayon may siya'y nadala, siya'y pumasok sa pagkabihag. Ang kanyang mga anak naman ay pinagputol-putol sa dulo ng lahat ng mga lansangan, at pinagsapalaran ang kanyang mga marangal na tao, at ang lahat niyang mahal na tao ay nangasabiran ng mga tanikala. Ikaw naman ay malalango, ikaw ay matatago, ikaw rin naman ay hahanap ng katibayan dahil sa kaaway. Lahat ng iyong kuta ay magiging parang puno ng igos, na may unang hinog ng mga igos, kung mga ugugin, nangalalaglag sa bibig ng kumakain. Narito, ang iyong mga tao sa gitna mo ay mga babae. Ang mga pintuang bayan ng iyong lupain ay nangabubukas ng maluwag sa iyong mga kaaway. Nilamon ng apoy ang iyong mga halang. Umigib ka ng tubig sa pagkakubkob. Tibayan mo ang iyong mga katibayan. Pumasok ka sa putikan, at tiyapakan mo ang argamasa. Tibayan mo ang hurno ng ladrilo. Doon ka sasakmalin ng apoy, ihihiwalay ka ng tabak, sasakmalin kang parang uod, magpakarami kang gaya ng uod, magpakarami kang gaya ng balang. Inyong pinararami ang iyong mga ngalakal kaysa mga bituin sa langit. Ang uod ay sumasamsam at lumilipad. Ang iyong mga prinsipe ay parang mga balang, at ang iyong mga pinuno ay parang kawan ng lukton, na nagsisihimpil sa mga bakod sa araw na malamig. Ngunit pagka ang araw ay sumikat, sila'y nagsisilipad, at ang kanilang dako ay hindi alam kung saan sila nangandoon. Ang iyong mga pastor ay nangatutulog, o hari sa Assyria. Ang iyong mga bayani
ay nangagpapahinga. Ang iyong bayan ay nangangalat sa mga bundok at walang magpisan sa kanila. Walang kagamutan sa iyong sakit. Ang iyong sugat ay malubha. Lahat na makabalita sa iyo ay nagsisipakpak ng kamay dahil sa iyo, sapagkat sinong hindi nadaanan ng iyong kasamaan?